Nagkaroon ng tensyon sa harap ng Gate 2 ng Camp Crame kaninang hating gabi makaraang pumalag si Police Superintendent Rafael Dumlao nang isilbi sa kanya ang arrest warrant kaugnay sa pagdukot at pagpatay kay South Korean businessman Ji Ik-ju. Si Dumlao ang itinuturo ni SPO3 Ricky Santa Isabel na utak sa pagdukot at pagpatay kay Ji na itinanggi naman ng opisyal. Hindi tinanggap ni Dumlao ang isinilbing warrant of arrest ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG dahil hindi naman nakasulat doon ang buo niyang pangalan. Sinabi ng opisyal na invalid ang nasabing warrant of arrest dahil sa ang nakalagay lamang ditong pangalan ay alias Dumlao. Dahil dito, nagpasaklolo si Colonel Dumlao sa mga reporter na nasa Campo Crame at nakiusap na makasakay sa isang sasakyan ng media. Ngunit bago pagbigyan ng media ang kanyang pakiusap, mabilis itong sumakay ng taxi kasamang isang non-uniform police officer na mabilis ding sumakay sa taxi. Dahil dito kaya't matagumpay na nakatakas si Dumlao mula sa mga umarestong pulis sa kanya. Umalma si Police Superintendent Rafael Dumlao III nang harangin siya nang paalis na siya sa Camp Crame. Pinakitaan siya ng warrant of arrest pero kwestiyon niya ito dahil Mr. Dumlao lang ang nakalagay. Nakatutok si Micaela Papa. Ayoko na po sir kasi sir kanina sir talagang pinipigilan na kami sir na lumabas. Wala naman akong harap. Paalis na dapat ng Camp Crame si Superintendent Rafael Dumlao III madaling araw kanina nang harangin at pakitaan daw siya ng mga pulis ng arrest warrant. Pero kwestiyon ito ni Dumlao dahil Mr. Dumlao lang ang nakalagay sa warrant. Hindi sir, hindi na sa akin ang warrant na Mr. Dumlao. Matapos ang mahabang negosasyon, sumakay ng taxi si Dumlao, ang kanyang asawa at isang nakauniformeng pulis na may nameplate na asidero. Isa si Dumlao sa mga idinadawit sa pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Ayon kay SPO3 Ricky Santa Isabel, si Dumlao ang nasa likod ng krimen. Nauna na itong itinanggi ni Dumlao. Sa text ni Dumlao sa GMA News, giit niya, hindi siya nagtatago. May ibinigay pangaraw sa kanyang security detail. Kung may arrest warrant daw siya, ipipresenta niya mismo ang kanyang sarili. Kahit daw notice for preliminary investigation, wala siyang natatanggap. Dagdag ni Dumlao, may mga taong ayaw na magsalita siya dahil sa kanyang mga nalalaman sa kaso ni Ji. Paliwanag naman ni Anti-Kidnapping Group Legal Officer Attorney Dennis Wagas, hindi pag-aresto ang ginawa kagabi, kundi pagpapatupad sa restrictive custody kay Dumlao. Sabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa, hindi niya pinaaresto si Dumlao dahil inaayos pa ang warrant. Nagsumiti na sila sa korte ng amended information para baguhin ang pangalan sa warrant na ibinase ng PNP sa affidavit ni SPO4 Ricky Villegas kung saan isang Sir Dumlao lang ang binabanggit. Giit ni De La Rosa, hindi pinayagan si Dumlao na makalabas ng kampo. Kung lalabas siya, mag-request siya, kung papayagan namin siyang lumabas, dapat may escort. Nagpaalam na lumabas, hindi pinayagan, pero nag-insist na lumabas. Dagdag ni De La Rosa, pinahanap at pinasundo pa raw niya si Dumlao sa bahay nito. Sa akin lang, siguruhin natin na nasa custody natin at buhay siya dahil mamaya mamamatayan doon sa loob dahil alam, malaki itong sindikato nila eh. Ang barangay captain na si Gerardo Santiago na may-ari ng Green Funeral Parlor kung saan daw dinala ang bangkay ni Ji, kasalukuyan namang nasa protective custody ng NBI. Wala pang legal na basihan para arestuhin siya. Pero sa oras na maisama siya sa maaring kasuhan, pwede siyang masuspindi bilang kapitan ng barangay ayon sa DILG. Patatawag na sa Senado si retired police at ngayon ay barangay chairman Gerardo Santiago na siyang may-ari ng punerarya na pinagdalhan sa mga labi ni Korean businessman Ji Ik-ju. Lumalabas kasi sa information ng PNP na magkasama sa unit sa Anti-Illegal Drugs Group sina Santiago at SPO3 Ricky Santa Isabel. Bukod kay Santiago, inimbitahan na rin sa pagdinig sa Huwebes ang asawa ni Santa Isabel na si Jinky at SPO4 Roy Villegas. Si Mean Corbera sa detalye. Iimbitahan na rin ng Senado ang may-ari ng Green Funeral Parlor na si Barangay Chairman Gerardo Santiago kung saan dinala ang bangkay ng Koreano na si Ji Ik-ju. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, mahalaga ang magiging testimonya ni Santiago para malaman kung sino kina SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao ang nagsasabi ng katotohanan. Sa pamamagitan ng pahayag ni Santiago, malalaman kung sino ang tunay na kakilala niya sa dalawa at kung sino ang nag-utos para ipakremate ang bangkay ng Koreano. Between a denial and a passive identification,
evidentiary-wise, evidence-wise, mas malakas yung weight ng positive identification. Crucial anyang sasabihin ito para i-connect ang lahat ng detalye matapos magturuan sina Dumlao at Santa Isabel sa pagdinig ng Senado. Nauna nang sinabi ni Santa Isabel na inutusan lang siya ni Dumlao na mag-withdraw ng 30,000 pesos at magbigay ng gold set na regalo kapalit naman ng pag-aayos sa bangkay ni G. Bukod kay Santiago, iimbitahan na rin sa pagdinig sa Huwebes ang asawa ni Santa Isabel na si Jinky at SPO4 Roy Villegas. Lumalabas kasi sa information ng PNP na magkasama sa unit sa Anti-Illegal Drugs Group sina Santiago at Santa Isabel. We'll see kung ano yung pwedeng i-pursue sa mga cases na nabanggit. Kung sino yung gusto mag-testify, maybe we can expand this hearing investigation. Although the aim really here is to legislate, di ba? And right now, we're already thinking of strengthening IAS, disciplinary authority ng PNP, and then kung ano pa yung mga ibang legislation, pati yung training. Kasabay nito, hinimok ni Senator Grace po ang PNP na isailalim sa lifestyle check ang mga pulis na isinasangkot sa krimen. Sa gitna ito ng pag-amin ni Santa Isabel na sumasahod lamang siya ng 8,000 piso kada buwan pero umaabot sa mahigit 20 milyong piso ang halaga ng kanyang ari-arian. Hindi pa kasama rito ang laman o nakadeposito sa kanyang bank account na hindi na nabunyag kahapon dahil na rin sa umiiral na bank secrecy law. Ito nga yung talaga nakakadagdag ng duda. Di ba ilang beses kung tinanong si SPO3 Santa Isabel, magkano sweldo mo? Talagang iniwasan niya yung sagot eh. Tapos lumabas, 8,000 naman. Ang kanyang assets, 17 milyon o 20 milyon. Kaya nga, makikita mo, ang layo ng agwat sa kinikita dun sa kanyang ari-arian. Ngayon sabi niya, ang misis daw niya ang talagang nagdadala ng kabuhayan sa kanilang pamilya. O di, pag-aralan, bakit saan nanggaling ng puhunan? Dahil 5 yata yung properties, ilang sasakyan. Doon pa lang makikita mo talaga na meron ng malaking duda dito. Giit ni po, dapat mas palawakin pa at laliman ng PNP leadership ang investigasyon laban sa mahini-hinalang police calawags. Mismong si PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa ang nagsabing hawak na nito ang listahan ng mga pulis na sumisira sa kanilang imahe. Dito anya maaring umpisahan ni de la Rosa ang investigasyon at pag-aralan ang kanilang mga statement of assets, liabilities at net worth kumpara sa kanilang kinikitang legal. Paliwanag ni po, malalaman kung may ibang pinagkakakitaang legal o illegal ang mga pulis sa pamamagitan ng pag-review sa kanilang salin. Malaki naman yung disparity, makikita mo katulad dito, 20 million, 8,000. Dapat yun red flag na kaagad. Ang IAS, bagong palit na ngayon ng civilian. So dapat tutukan ni General De La Rosa na, wait, tingnan niyo yung mga ari-arian dyan. At kung hindi man nakalahad sa kanilang salin, ano bang sasakyan yan? Diba mismong mga superiors, si Dumlao, dapat sinasabi na niya, alam mo parang may duda ako dito sa mga kasamahan ko, pero hindi niya ginawa. Kaya naniniwala ako na pati siya mukhang kasangkot din dito. Sa custody na ngayon ng PNP si SPO3 Ricky Isabel, isa sa mga akusado sa pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji-ik Ju. Kasabay nito ay na-joke ng Korean Embassy ang pamahalaan na ayusin ang investigasyon sa kaso. Siniguro naman ng Malacanang na hindi kukonsintihin ni Pangulong Duterte ang mga pasaway na pulis. Uma-action live si Jeff Caparas mula sa Campo Crame. Jeff? Bok, Marga, Lia, alas 3:30 kanina nang umalis dito sa Campo Crame ang mga kawani ng anti-kidnapping group patungong NBI yan para sunduin si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ito'y matapos na lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Mga alas 6:30 naman nang umalis ang grupo sa NBI, lula na nila si SPO3 Santa Isabel at pagdating nga dito sa Campo Crame sa anti-kidnapping group siya, idiniretso. Tumagal ng 3 oras daw bago na ilabas ng NBI si Santa Isabel dahil ayon sa AKG ay may mga confessions raw ito. Suot ang bulletproof vest at napapaligiran ng mga bantay, ibiniyahe na mula National Bureau of Investigation si SPO3 Ricky Santa Isabel. Sa anti-kidnapping group mismo, ililipat ang kustodiya niya mula sa NBI. Inulit ni Bato ang pahayag na hindi niya papayagang maging state witness si Santa Isabel. Hindi po daw nila balak na gawing state witness. Wala silang sinasabi na gawing state witness si Santa Isabel.
Bukod sa tinitingnan ng Pampanga PNP kung kasabwat ang bagong katulong ng biktimang si G.E. Chu, siniguro ng PNP Chief makakasuhan ang binabanggit ng isang testigo na Attorney Dumlao. Kasama yan. Kasama yan ang makakasuhan yan. Before pinatay yung biktima, yung Koreano, nag-uusap si Dumlao at saka si Santa Isabel. Nag-uusap sila dyan while nasa loob ng sasakyan yung Koreano na nakapusas. So, malaki ang partisipasyon dito ni Colonel Dumlao, abogado pa naman. Sa pahayag ng Embahada ng South Korea dito sa Maynila, labis daw nila ikinagulat ang karumal-dumal na krimen sa kanilang kababayan, lalo na at mga pulis pa mismo ang gumawa nito. At pinapalabas sa ito'y isang opisyal at legal na trabaho. Kinokondena raw nila ang pangyayaring ito at umaasang maging imbestigang mabuti ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas para makasuhan ang may sala. Sana raw ay hindi ito maulit dahil nag-aalala sila sa kaligtasan at seguridad ng Korean community sa bansa na nasa 90,000 na. Iginiit naman ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi ito tolerate o kukonsintihin ng Pangulo ang anumang pang-aabuso na ginagawa ng mga pulis. Ang mga pulis kalawags umano ay lilitisin at pananagutin sa ilalim ng batas. Tiniyak niya rin sa publiko na gagawin ng gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Bagay na kinumpirma ni Bato de la Rosa. At galit na galit siya. Galit na galit siya. Alam niyo kung magalit yan, anong sasabihin niya. Galit na galit siya. May orders ba siya? So what was his directive to you? Amin na lang yun. Hindi ko pwede sabihin. Hindi ko na pwede sabihin sa iyo kung anong order niya. Basta... He was bad? He was really, really bad. Hindi ko na ma-describe. Hindi ko na masabi. Basta galit siya. At dahil kaarawan niya, may birthday wish ang PNP Chief. Birthday wish ko, sana wala na mangyaring ganun pa. At sana magbago na yung mga masasamang pulis, mga sindikato ng pulis. Bok Marga Lia, alam mo, gwardyado nga at naka-bulletproof pa at helmet si PO3 o si SPO3 Ricky Santa Isabel nang bumaba siya sa kulay puting van pagdating kanina dito sa opisina ng anti-kidnapping group. Dito yan sa loob ng Campo Crame. At alam mo, Bok Marga Lia, agad siyang sumailalim sa booking procedure at nahaharap ngayon sa kasong kidnap for ransom with homicide. Bok Marga Lia. Bok, meron bang mga nababanggit na mga matataas opisyal at mga dating opisyal na iniuugnay doon sa grupo ni Santa Isabel? Sino-sino mga to at isasama ba sila sa investigasyon? Bok, yung mga opisyal ay yung kasalukuyang opisyal ay si Police Superintendent Rafael Dumlao, ang sinasabing team leader ni Santa Isabel at 2 pang pulis sa AIDG yan. At yung dating opisyal naman, Bok, ayon sa PNP ay isa ito sa 5 narco generals na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte, pero di pa kinukumpirma sa atin ng AIDG o kahit ni General de la Rosa kung sino ito. Si Police Superintendent Dumlao, Bok, ay iniimbestigahan na siya dahil naka-restrictive custody na ito sa isang opisina dito sa Campo Crame at sa pagkakaalam nga natin ay kasama siya sa may warrant of arrest. Bok. Bok, si Superintendent Dumlao is the team leader of Santa Isabel doon sa AIDG team niya, di ba? Tama yun, Bok. Yung sinasabing team leader ni Santa Isabel at nung 2 pulis pa, particularly si SPO4 Roy Villegas at isang PO2 Baldovino. Alam mo, Bok, pinag-aaralan din nga ngayon ng AIDG kung talaga bang sinadya o pinagplanuhan talaga yung pagkawala ng Korean national na si G.E. Chu. Dahil nung October 18 na ito, Bok, kung matatandaan natin, ang buong liderato ng AIDG ay nasa Abu Dhabi para sa extradition case ni Kerwin Espinosa. Bok. Anyway, Bok, kaya ako natanong yun kasi I want to ask you kung meron bang indikasyon na i-overhaul o revamp ang AIDG ng liderato ng PNP, considering na mga sinasangkot dito sa murder ng Koreano, mga frontliners ng laban ng gobyerno kontra droga, at yung murder nangyari pa mismo sa loob ng Campo Crame. Tama ka dyan, Bok, no? Pero sa kabila nito ay wala pa naman tayo nakikitang ganitong indikasyon. Pero patuloy naman yung kanilang internal cleansing sa kanilang hanay. According nga dito kay Police Senior Superintendent Albert Ferro ng AIDG, ay several months ago, Bok, ay nagkaroon sila ng extensive character audit ng mga pulis nila at inaalam ang mga linkages sa iba't ibang opisyal ng mga ito. At yung mga involved nga ay sumasailalim na ngayon sa investigasyon at yung iba ay nasa restrictive custody na.